Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Isa ito sa mga super unorthodox way na gagawin ko, but I don't think that this is unorthodox right now. I think marami nang nagbago. Hindi mo na pwedeng i-apply yung dati sa ngayon. These two are different things na. So, noong unang panahon, back ng 2011, 2014, 2015, 2016, masasabi kong uso pa noon yung tinatawag na radio silence or yung pag-deactivate ng Facebook account for 30 days, gaya ng mga turo ng mga sikat na YouTubers pagdating sa X, getting your ex back. Like yung mga pinapanood nyo dyan. But in today's reality, unti-unti na obserbahan ko, medyo common na ngayon sa utak ng tao na kapag ang isang tao ay nagde-deactivate ng Facebook account, ibig sabihin, nasa breakup siya, nagsasuffer siya, at masama ang loob niya, at kailangan niya ng fresh air, or kailangan niya ng peace of mind. Kaya siya nag-deactivate ng account. And with that being said, pag nag-deactivate ka na ng account ngayon, example, ikaw, naka-deactivate ang account mo, unang-unang iisipin ng mga friends mo is broke ka. At kung iniisip yan ng mga friends mo na broke ka, kaya ka nag-deactivate ng account, yan din ang iisipin ng ex mo. Probably, kaya ka nag-deactivate ng account ay dahil you are a broken piece of shit. Noong unang panahon, 2016, 2015, 2017, 2018, pwede pa eh. Noong 2019, 2020, medyo hindi na uso. And why is that? Technique doesn't work like that today. Kasi hindi na yan updated. Ang reason kaya hindi na updated yung technique na yan, kaya siya napaglumaan na, dahil din na nagiging nino-normalize na kasi ng mga tao ngayon yung sitwasyon mo. Na kapag may breakup na nangyayari, automatic may nagdi-deactivate ng account. And because of that knowledge, naging general knowledge na siya, at kahit ilang taon ka ba, kahit 50 years old, 55 or higit ka pa, at nagpe-Facebook ka, alam mo, isa sa mga friends mo nag-deactivate ng account at nakita mo na deactivated yung account niya, may isipin ka na may nangyaring masama sa kanya kaya siya nag-deactivate ng account. Probably, in-scam yung account niya or may iniiwasan siyang tao or nakakaranas siya ng matinding breakup at kailangan niya mag-deactivate ng account para mag-refresh. Nagiging matic na. So, nagiging less mystery na yung tinatawag yung radio silence na technique noong 2011 to 14 to 15, yung technique na radio silence ng social media na imbis maging effective siya, is hindi na nagiging effective. Why? Because it's already 2024. Yung mga ganyang uri ng technique, hindi na uso, hindi na effective, hindi na mag-work. At kapag merong nagsubok na mag-refute sa akin na sabihin na, no, hindi, ubra pa to, technique, you know ba? Hindi lang ako gumagawa ng YouTube content, guys. Nagte-take ako ng one-on-one coaching sa aking mga kliyente. And they are always saying to me na naka-deactivate sila pero hindi bumabalik yung ex nila. Why? Less mystery, less mysterious. Now, here's the thing. Ganito na lang gawin mo. Kung sino ka dati, gawin mo yung dating ikaw. That will be the better one para mas lalo ka mamiss ng ex mo. Mas lalo mag-spark. Ito yung tanging sekreto para habulin ka ng ex mo at mamiss ka niya ulit. Why don't you try to create that spark? Paano? Ito ang tanong ko. Last 3 months, I'm being specific last 3 months, bago kayo naghiwalay ng ex mo, ano ang status mo or estado mo sa social media? Like for example, naghiwalay kayo ng Marso. Ano ang estado mo nung panahon ng Disyembre? Kasi January, February, March, so 3 months yun, di ba? So December, buong December, tignan mo yung Facebook account mo. Ilang beses kang mag-post noong December? Ano yung mga post mo noong December? Ano yung ginagawa mong activity noong December? Ngayon, balikan mo lang yun. Huwag kang mag-deactivate ng account. Kung gusto mong huwag kang mag-post, it's a different story na. It's a long conversation. Kaya nga kailangan nyo ng one-on-one coaching eh. Punta kayo ng Philippine Dating Coach, mag-one-on-one tayo. That is one of the most important things na kailangan nyo. Kasi trabaho ko na, ibalik yung ex nyo gamit lamang yung coaching or one-on-one coaching. Kaya yun ang pinaka-advisable na gawin nyo for one-on-one coaching. Anyways, balik tayo sa punto. Malalaman nyo sa one-on-one coaching kasi kung dapat ba ganito ang i-post or hindi ganito ang i-post. Pero generally, bumalik ka lang kung sino ka dati, kung paano ka mag-post dati. Kasi kapag bumalik ka sa dati mong estilo,
Halimbawa, December, wala pang breakup na nangyayari, 2 beses ka mag-post isang beses, kunyari, isang beses ka mag-post kada isang linggo at isang beses ka rin mag-my day kada isang linggo. Kung nung ginagawa mo yun noong December, edi yun din yung gawin mo pagdating ng Marso, pagkahiwalay nyo. Para makita ng ex mo na wala nagbago sa style mo. Hindi ka inuga, binago, sinaktan, tinarantado ng sitwasyon. At least, mapapakita mo sa kanya na hindi ka apektado. Kasi you are being constant. Like for example, ang mga post mo dati is kapag nagmo-motorsiklo ka, o kaya pag nagsuswimming kayo, just continue posting that. Kung paano ka noong Disyembre, kapag nag-iisip siya na, uy, nasaktan ko yung ex ko ngayong Marso, bla bla bla, chu na, nasaktan ko siya. Pagtingin niya sa FB mo, parang walang nangyari. Nagpo-post ka pa rin na nag-swimming ka, nagpo-post ka pa rin ng memes katulad ng dati, nagpo-post ka pa rin ng mga quotes katulad ng December, wala nangyaring pagbabago. It simply means na hindi nauga ng ex mo yung emotion mo, and that will be the time na tatamaan mo yung ego niya. And that is the best thing na pwede mong gawin right now para mamix ka ng ex mo. Yun yung iparamdam sa ex mo na yung ego niya, hindi ka nasasaktan, hindi ka tinatamaan, at hindi siya masasatisfy na makita kang nakakawawa. Dahil you feel better, you work better, and your life is much more better than your ex. And that is my best advice right now. Thanks for watching.